Narito ang buong listahan ng mga kalahok at partisipante para sa 2024 All-Star Weekend. The Crunch Time Basketball po. Para sa isa na namang video. Ang 3-point contest ngayong taon ay dapat na maganda. Hindi kasama si Stephen Curry, na malawakang itinuturing na greatest shooter of all time, dahil siya ay masyadong abala sa paglahok sa ibang kompetisyon sa 3-point. Gayunpaman, ilan sa greatest shooter sa liga ay magtutunggali sa 2024 3-point contest, kabilang sina first-time All-Star na si Jalen Brunson at si Tyrese Haliburton ng Indiana. Sino ang mga kalahok sa NBA 3-point contest? Ang 2024 3-point contest ay kinabibilangan nina Malik Beasley, Jalen Brunson, Tyrese Haliburton, Damian Lillard, Lauri Markkanen, Donovan Mitchell, Karl Anthony Towns, at Trae Young. Ito ay magiging pagbabalik sa competition para kina Haliburton, Lillard, Markkanen, Mitchell, Towns, at Young. Kasama rin dito ang huling dalawang nanalo ng kompetisyon. Si Lillard ang nagwagi sa 3-point contest noong 2023 matapos gawin ni Towns ang kasaysayan noong 2022 sa pagiging unang center na manalo sa event. Ating kilalanin ang mga kalahok sa 3-point contest ngayong taon, kung bakit ba sila nakasali at ano ba ang basihan para makasali sa 3-point contest. Ang una sa listahan ay si Malik Beasley. Si Malik Beasley, ang shooting guard ng Milwaukee Bucks, ay isa sa mga pinakamahuhusay na shooter sa NBA, at nais niyang magkaroon ng pagkakataon na ipakita ang kanyang kakayahan sa 3-point shooting laban sa mga pinakamahusay sa liga sa NBA All-Star 3-point contest ngayong taon sa Indiana. Gamitin ang kanyang pwesto, si Beasley ay isang mahalagang bahagi para sa Bucks ngayong season. Siya ang nangunguna sa NBA sa percentage ng 3-point shooting, na nagtatagumpay ng 47% sa kanyang mga long-range attempts. Ang kanyang katiyakan mula sa malayo ay nagpapahaba sa floor para sa mga star ng Milwaukee, na ginagawang siya ay isang mahalagang contributor sa isang koponan na may pangarap na magkampyonato. Ang pagkuha ng imbitasyon sa 3-point shooting contest ay nangangahulugang napakalaking bagay para sa 7 taon ng propesyonal. Siyempre, gusto ko, at excited ako, sabi ni Beasley. Hindi ko alam kung napansin mo, pero sa huling 3 taon, ako ay nasa top 2, top 3 sa mga field goals na naitira mula sa 3 sa kabuuan sa nakalipas na 3 taon. Kaya alam mo, sinasabi ko na medyo maganda ang mga shot na binibitawan ko, at alam mo kung ano ang mahirap para sa akin ay ang mga politikal na bagay, kaya sana, ngayong taon, makapasok ako. Kung hindi, susuportahan ko na lang ang mga kasama ko. Pero andito na, maswerte ako na nakasali sa 3-point contest ngayong taon. Naniniwala siya na siya ay maaaring mananalo. Si Beasley ay may tiwala na siya ay magtatagumpay sa kompetisyon. Nagbigay siya ng halimbawa kung ano ang kanyang magagawa noong linggo nang makapagtala siya ng 5 triple sa laro ng Bucks laban sa Sacramento Kings. Hindi mananalo si Beasley sa 3-point contest ngayong season na ito. Masaya naman siya na napakita niya sa lahat na isa siya sa greatest shooter ng NBA. Ang susunod naman ay si Jalen Brunson. Inaasam ni New York Knicks guard Jalen Brunson na gumawa ng kasaysayan sa Sabado ng gabi. Inaasahan ni Brunson na maging unang manlalaro sa kasaysayan ng Knicks franchise na manalo sa 3-point contest sa All-Star Saturday sa Lucas Oil Arena. Nakatakda siyang makipagtunggali laban sa mga kapwa-baguhan na sina Malik Beasley ng Milwaukee. Tiyak na umaasa si Brunson na ang pangunahing kaganapan ay mas magiging maganda kaysa sa kanyang pagsasanay. Isang beses pa lamang akong nag-practice, sabi ni Brunson matapos ang pagkatalo ng New York Knicks laban sa Orlando Magic nitong Miyerkules ng gabi, ayon sa source ng New York Post. Sobrang pangit ang naging resulta. Wala akong na-shoot na bola. Sana magbago ito sa Sabado. Ito ay, tiyak na medyo iba. Ito ay hindi pangkaraniwan. Pero kapag nasa iyong kamay ang bola at ikaw ay nag-aayos upang tumira, ito ay pakiramdam pa rin. Sa kabila ng kanyang tila kahirapan, hindi gaanong kailangang gawin ni Brunson upang mas higitan ang pinakabagong kalahok ng Knicks sa 3-point contest. Ang isang experience na ganito, ay tiyak magagamit ni Brunson sa mga susunod pang competition. Hindi man niya nakuha ang inaasahan na maging unang manlalaro sa kasaysayan ng Knicks franchise na manalo sa 3-point contest, at least na-try na niya at itatry pa niya sa mga darating na 3-point contest. Ang susunod na sasali sa 3-point contest ay si Tyrese Haliburton.
Pacers guard Tyrese Haliburton, sasali sa 2024 3-point contest sa All-Star Weekend. Ang All-Star ng Indiana Pacers na point guard na si Tyrese Haliburton ay sasali sa 3-point contest sa darating na NBA All-Star Weekend. Sasali si Haliburton sa isang field na iniulat na kasama sina Donovan Mitchell, Damian Lillard, Malik Beasley, Jalen Brunson, at Lauri Markkanen, kasama ng iba pa. Noong nakaraang taon, ginawa na ito ng All-Star Guard kung saan siya ay nagtapos sa ikatlong pwesto. Sa ikalawa ay si Sixers guard Buddy Hield at si Lillard ang nanalo. Agad matapos ang kompetisyon, sinabi ni Haliburton na gagawin niya ulit ang kaganapang ito sa 2024. Tinutupad niya ngayon ito. Excited ako dito, sabi ni Haliburton tungkol sa All-Star Weekend. Kailangan kong maging excited, kailangan kong makisali sa lahat ng mga bagay na ito. Biro niya na magiging bahagi siya ng bawat kaganapan sa All-Star Weekend. Siya ay isa ng itinanghal na All-Star at iniulat na sasali rin siya sa Skills Challenge. Si Haliburton ay isang karapat-dapat na kalahok sa 3-point contest. Siya ay nagtutulak ng 39.7% mula sa long distance sa halos 8 shot attempt sa tatlong bawat laro ngayong season. Isa na namang experience para kay Tyrese. Maganda ang ipinakita ni Tyrese sa first round. Kaso, medyo kinulang lang siya sa next round. Sasali si Donovan Mitchell sa NBA All-Star sa 3-point contest. Naniniwala si Donovan Mitchell na kaya niyang manalo sa 3-point contest. Noong Lunes, inihayag na si Donovan Mitchell ng Cavs ay sasali sa 2024 NBA All-Star 3-point competition matapos na italaga bilang isang All-Star reserve noong nakaraang buwan. Ngayong season, si Mitchell ay nagtutulak ng 35.1% mula sa long range at may average sa kanyang karera na 36.4% mula noong season ng 2020 at 2021, tatlong manlalaro lamang ang mas nakagawa ng mas maraming 3-pointers. Si Mitchell ay magkasama kay Curry para sa pinakakaunting bilang ng mga laro na nalaro 277 sa 4 na manlalaro sa panahong iyon. 5 manlalaro lamang na may 600 o higit pang mga shot behind the arc sa yugtong iyon ang may mas kaunting bilang ng mga laro na nalaro. Maaari ring gawin ni Mitchell ang kasaysayan bilang unang manlalaro na nanalo sa NBA All-Star Dunk Contest noong 2018 upang manalo sa 3-point competition. Ngunit ang pinakamalaking insentibo para kay Mitchell ay maaaring ang pagkakataon upang patunayan, muli, na siya ay karapat-dapat na italaga bilang isang All-Star starter, dahil makikipaglaban siya laban sa dalawang starters mula sa Eastern Conference na napiling sa kanya, si Tyrese Haliburton ng Indiana at si Damian Lillard ng Milwaukee. Hindi ko iniisip na ako ay itinuturing bilang ang shooter tulad ng mga lalaking kasama ko, ngunit naniniwala ako na kaya kong manalo dito, kaya iyon ang gagawin ko, sabi ni Mitchell. Si Markkanen ay sasali sa 3-point contest sa All-Star Weekend. Ngayong taon, nakabalik si Lauri Markkanen sa 3-point contest. Ipinahayag noong Huwebes na sasali si Markkanen sa kaganapan bilang bahagi ng All-Star Saturday Night sa All-Star Weekend sa Indianapolis. Ito ay magiging ikalawang sunod na season ni Markkanen na sasali sa kaganapan. Bilang pangalawang huling manlalaro sa nakaraang taon na kompetisyon, siya ay nagtali kasama si Jason Tatum ng Boston para sa huling pwesto sa finals na may 20 points, ngunit iyon ay bago pa si Damian Lillard ng Bucks na pumasok. Tinanggal ni Lillard si Markkanen at Tatum bago sa huli ay manalo sa contest. Ang pagkakasali ni Markkanen sa isang kaganapan na nagtatampok ng ilang mga manlalaro sa long-distance shooting sa laro ay nararapat. Isang breakout star noong nakaraang taon nang siya ay italaga bilang NBA's Letter Most Improved Player, patuloy na nagpapakita si Markkanen ng kanyang pag-angat ngayong season. Pinapatunayan niya na ang nakaraang taon ay hindi kathang-isip lamang sa pamamagitan ng pagtataas ng kanyang average sa 23.8 points, 8.6 rebounds, at 2 assists bawat laro. Marami pa akong pwedeng pag-aralan, ngunit naniniwala ako na gumawa ako ng ilang hakbang sa tamang direksyon, sabi ni Markkanen. Iyan ay bunga ng lahat ng mga coach na nagtutulak sa akin araw-araw. Hindi man nakuha ni Markkanen ang 3-point contest trophy, masaya naman siya na nakasama siya sa All-Star Weekend ngayong season na ito. Si Karl Anthony Towns ng Timberwolves ay makikilahok sa NBA All-Star 3-point contest. Si Karl Anthony Towns ay bumabalik upang i-defend ang kanyang 2022 NBA All-Star 3-point title.
Inihayag ng NBA at ng Minnesota Timberwolves noong Huwebes na makikipaglaban si Towns sa 3-point contest bilang bahagi ng All-Star Weekend ng liga. 2 taon na ang nakalilipas, siya ay nanalo laban kay Trae Young at Luke Kennard upang maging unang center sa kasaysayan ng liga na manalo sa 3-point contest. Si Towns ang all-time leader ng Timberwolves na may 950 made 3-pointers. Nagsimula si Towns ng 50 games ngayong season habang ang Timberwolves ay isa sa mga nangungunang koponan sa West Conference sa 35 wins at 16 losses. Siya ay may average na 22.7 points bawat laro at sumushoot ng 43.7% mula sa labas, ang pinakamataas sa kanyang karera. Ang kakampi ni Towns, si Anthony Edwards, ay maglalaban sa All-Star Skills Competition sa Sabado ng gabi kasama si Paolo Banchero at Victor Wembanyama na binubuo ang isang koponan ng number 1 overall picks. Si Chris Finch at ang staff ng Timberwolves ang magko-coach sa Western Conference sa NBA All-Star Game. Si Trae Young ay nakatakda na sasali sa 2024 All-Star Skills Challenge at 3-point contest. Hindi lang sa NBA All-Star Game sa susunod na linggo makikipaglaro si Trae Young, kundi siya rin ay makikilahok sa 2 kompetisyon ng All-Star Saturday Night. Lalahok si Young sa 2024 Kia Skills Challenge at sa Starry 3-point contest. Para sa Skills Challenge, si Young ay kasama sina Raptors forward Scottie Barnes at Tyrese Maxey sa Team All-Star. Sila ay magtutunggali sa Team Pacers, Tyrese Haliburton, Miles Turner, at Benedict Mathurin, at Team Top Picks, Victor Wembanyama, Anthony Edwards, at Paolo Banchero. Sa 3-point contest, haharapin ni Young sina Karl Anthony Towns, Donovan Mitchell, Lauri Markkanen, Damian Lillard, Tyrese Haliburton, Jalen Brunson, at Malik Beasley. Si Young, na All-Star para sa ikatlong beses sa kanyang karera, 2020, 2022, 2024, ay may average na career best na 10.9 assists at 1.5 steals habang nagre-rehistro ng 27.3 points at 2.8 rebounds sa isang career high na 36.6 minutes bawat laro. Nagbigay siya ng pinakamaraming 490 assists sa NBA, na posibleng maging unang manlalaro na mamuno sa liga sa kabuoang assist sa 3 sunod na seasons mula kay Steve Nash, 2009 hanggang 2012, ayon sa source. Ngayong season, nagtala si Young ng 27 games na may 20 o higit pang mga points at 10 o higit pang mga assists, bukod pa sa pamumuno sa Eastern Conference na may 14 games na may 30 o higit pang mga points at 10 o higit pang mga assists, ikalawang pinakamaraming laro sa NBA. Ang produkto ng Oklahoma ay nagtala ng hindi bababa sa 30 points at 10 assists sa 7 sunod na laro mula Desyembre 13 hanggang December 23, na nagtutulad kay Oscar Robertson para sa pinakamahabang ganitong streak sa kasaysayan ng NBA. Siya ngayon mayroong 76 games ng 30-plus points at 10-plus assists sa kanyang career, magkakasamang mayroon ng pinaka-ikalimang pinakamaraming ganitong laro sa NBA kasama si Nate Archibald. Damian Lillard calls Dame Time, wins second consecutive 3-point contest on final shot. Ang friendly trash talk sa pagitan ni Damian Lillard at Malik Beasley ay nagsimula ng mga linggo na ang nakalilipas ng tanungin ang starting backcourt ng Milwaukee Bucks na sumali sa 3-point contest sa NBA All-Star Weekend noong Sabado. Si Lillard, ang nagtatanggol na kampyon at papasok na sa kanyang ika-4 na kompetisyon, sinabi na aasa siya sa kanyang karanasan sa kaganapan kaysa sa pagpapraktis. Si Beasley naman, humingi ng tulong sa dating guard ng Bucks at 3 beses na kampyon sa kompetisyon na si Craig Hodges para sa mga tips at nagpraktis sa paggalaw-galaw at pag-shoot mula sa mga rack sa loob ng mga linggo bago ang kompetisyon. Ang karanasan ang nagtagumpay dahil si Lillard ay nakapasok sa huling round at nagwagi ng kanyang ikalawang sunod na titulo sa 3-point contest sa pamamagitan ng pagtalo nila Trae Young at Karl Anthony Towns. Si Lillard, na siyang huling contestant sa bawat round bilang defending champ, lumapit sa mga rack at kailangang tatalunin ang 24 na puntos na inilagak ni Young at Towns, at si Lillard ay mayroong 24 na puntos bago ang kanyang huling rack. Si Lillard ay nagkamali sa kanyang unang 4 sa kanyang huling rack bago pinatama niya ang money ball upang manalo ng 26 na puntos. Kapag gano'n na nagkamali siya ng mga unang 4, pare, iyon ang aking iniisip, sabi ni Beasley na may ngiti. Gusto niyang ipakita at patunayan na kayang-kaya niyang gawin ang Dame Time sa anumang oras. Alam ni Lillard na malapit na siyang manalo sa huling rack, ngunit ang reaksyon ng karamihan sa kanyang mga miss shot ay nagpabatid sa kanya na kailangan niyang patamaan pa ng isa.
Nagmumuni-muni na sa huling 2 bola, tapos na-miss ko ulit, sabi niya. At pagkatapos kong makuha ang susunod na bola dahil alam kong kailangan ko iyon para manalo. Siyempre, pagkatapos nito ay naglakad si Lillard palayo na pumakalabit sa kanyang polso upang magsenyes ng Dame Time, na ginagawang siya ang ika-8 manlalaro na nagwagi ng hindi bababa sa 2 3-point contests at ang unang nag-back-to-back mula pa noong si Jason Kapono noong 2007-2008. Noong nakaraang taon, ang huling puntos ay mas mababang puntos para manalo, parang walang talagang magaling na nag-shoot ng bola, kaya ang una ay masaya, syempre ang pagwagi sa unang pagkakataon, sabi niya. At sa ngayon, itong isa, pakiramdam ko lahat ay kasali ng mataas na puntos. Sa unang round, sa tie-breaking round, at sa huling round, lahat ay nag-shoot ay mahusay, kaya't masasabi ko na mas masaya ito at siguro mas nakakatulong dahil talagang kailangan kong i-shoot ito para manalo. Kaya, ito ay nakakatuwa, 2 beses sa sunod-sunod na pagkakataon, na pinatunayan ang unang pagkapanalo.